Leviste versus Recto, sagupaan ng mga Batanggenyo. Anong mangyayari kung patuloy kang nagsasalita sa harap ng the very same people na pinapasaringan mo o naran sa mga gusto mong ipagawang investigasyon habang may kinakaharap ang kumpanya mong bilyones na penalty dahil sa mga palyado o kaya na may stalled projects? Second point of order, Mr. Speaker. The speech by the good congressman from Batangas doesn't appear to be a speech relating to personal and collective privilege. It has branched out to matters that are outside of it. So I think even that this particular speech in its entirety should be stricken off the record, Mr. Speaker. Majority Leader, there's another point of order. Mr. Speaker, I move to strike out the... Mr. Speaker, I object. There was a motion, duly objected. Duly objected. We now put the motion into a vote to strike out entirely the privileged speech of the Personal and collective. personal and collective privilege of the Honorable Leviste. All those in favor, please say aye. All those against, please say nay. Nay. The ayes have it. Said the motion is now approved. Sorry, I object. I Mr. think there were Speaker. a lot of nays as well. Can we have a roll call vote? Mr. Speaker, I move to suspend session. Session suspended. Alam ko medyo hindi to magiging ganun kalalim, pero bear with me for a sec. Ano nga ba ang mitya o pinagmulan ng pag-aaway nitong dalawang Batanggenyong politiko? You know what? Sabihin nating tatlo silang Batanggenyong politiko. Nagumisa ang lahat sa mga paratang ni Bilyonaryo Representative Leandro Leviste laban kay Construction Workers Solidarity Party List, kung ano man ang ibig sabihin nun, Representative Edwin Guardiola na isa ring Batanggenyo over the billion-peso DPWH projects sa kanyang distrito. How did you come about, first of all, investigating Representative Guardiola? Congressman Guardiola has various projects in my district in Batangas and talked to me asking for help for the local government to accept them. And I found they were overpriced and not the specifications that were needed by the project. And he also offered me farm-to-market road projects because apart from DPWH, it seems he has influence on the allocation of budgets of other government agencies as well. And as a new lawmaker, I was frustrated that para makakuha ng pondo ang aking distrito, kailangan kong dumaan sa mga middleman pa tulad niya na ang kasama ay dapat siyang pumili ng contractor. So I am doing this because I have first-hand experience dealing with Congressman Guardiola. By the way, side note lang, tangent. Kailangan na talaga nating repasuhin itong party-list system natin dahil itong si Guardiola, malamang sa malamang, in my humble opinion, front lang yan ng mga construction companies na nagkokunwaring mas malaki ang pakialam nila sa mga construction workers kesa sa mga kumpanya. Construction Workers Solidarity Party List kapang nalalaman, alam naman natin, or at the very least, alam ko, that they are the behest of construction companies. Pero simula nung pinasaringan ni Leandro Leviste itong si Guardiola, patuloy ang pag-atake niya at sa mga koneksyon niya sa Malacanang dahil ninong raw ni Guardiola si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nakaupo nung bilyones ang nawala sa kaban ng bayan sa mga overpriced at ghost flood control projects sa DPWH. Umingay din si Leviste last year nang isinuwalat niya ang open secret na Cabral Files kung saan pinuntiryan niya si Guardiola bilang isa sa mga pinakamalaking proponent ng mga infra projects kung saan 20 billion pesos worth of projects ay inuugnay ni Leviste kay Guardiola. Second after Zaldico lang. Pero coincidentally, he dropped the Cabral Files the week na naglabas ng reklamo at pinagmumulta ng Department of Energy ng 20 billion pesos laban kay Leviste over the failed promises ng kanyang solar projects na naging dahilan ng kanyang pagka-bilyonaryo.
84 contracts for non-performance, including major projects by SP New Energy Corporation. The move comes just about 2 months after Batangas 1st District Representative Leandro Liviste sold billions in SP and EC shares to Meralco, fueling speculations he's cashing out ahead of contract terminations. The same day of the DOE announcement, Liviste also dropped so-called Cabral files on social media, claiming a crusade against corruption, but critics say the timing looks like a panic management. Investors now watch closely. The largest clean energy promises in the country are at risk, while SP&E sees founders pivots to political amid mounting scrutiny. So the timing is a little bit sus. Sinadya niya ba yon para hindi mabalita yung penalty ng kumpanya niya? O sinadya ba ng DOE yon para malunod yung Cabral files? O kaya naman parang retaliatory ng Administrasyong Marcos para ma-discredit si Liviste na ginamit niya ba ang kanyang pagka-nepo baby sa nanay niyang senadora para magkaroon ng prangkisa kung saan nagbenta ng kumpanya sa Meralco para maging bilyonaryo? Again, hindi natin alam. After some arguments and debates, finally yung franchise ng solar para sa bayan na-approve na rin po. So, did you convince your colleagues to vote for the approval ng franchise, ma'am, o hindi ko kayo nakialam pagdating doon? As you know, I abstained. That is my son's company, of which I'm not an owner. Pero pwede nyo pang panoorin yung mga video ko tungkol doon kung gusto nyo pang maging mas in-depth yung explanation ng mga nangyari sa Cabral files at sa expose ko ni Liviste and his solar companies. Pero, ang pinaka-claim to fame daw ni Liviste ay nang pagtangkaan raw siyang suhulan ng mga construction company para magpatuloy ang kalakaran sa kanyang distrito. Ito po ay inabot ni DE at nakita po ng PNP sa isang supot na may kasamang resibo ng 3 mga proyekto na nakakahalaga ng 104 million pesos, 3% of which is 3.1M. Kinompute talaga bilang initial na SOP para sa 3 proyekto at meron pang isang contractor na sinabi sa akin ni DE ready na mag-withdraw ng 15 million pesos cash. Kung nag-okay po ako, baka kinabukasan, pwede niyang ipadala na sana. Kaya daw nila akong bigyan ng 5% hanggang 10% mula sa 3.6 billion ng mga proyekto ng unang distrito ng Batangas. Pero as I previously said, hindi natin alam kung ano talaga ang nangyari behind the scenes. Is that a sudden flip? Attention grabbing o self-executed entrapment? We'll never know dahil nasa piitan na yung DPWH engineer na nagsuhol umano kay Liviste. So balik tayo sa speech ni Liviste kasi mukhang may koneksyon yung nangyari noon sa hidwaan nila ni Recto ngayon. Ang sabi kasi ni Liviste sa privilege speech niya na, by the way, hindi siya makakasuhan kahit ano pang sabihin niya kasi inalok daw siya ni Garjola at Recto na pasamahin sa modus nila na pagkakitaan ng mga proyekto sa distrito sa Batangas. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Naglabas pa at nagpost ng mga pictures si Liviste na kasama si Garjola at si Recto sa Facebook para patunayan raw ang mga meeting na nangyari para sa offer nilang pakikipagsabwatan. Dahil dito, parang nainis at napuno na ang salop ni Executive Secretary Ralph Recto sa mga posting ni Liviste kaya bumanat rin siya. Una, pinuntahan raw ni Liviste si Recto para suhulan ng 400 million pesos ang kanyang kalaban sa politika na probably si then incumbent Representative Eric Buhain para umatras sa pagka-congressman. Pangalawa,
Inalok daw ni Leviste si Recto at Vilma Santos na umatras sa pagkagobernador with a 1 billion peso suhol kung saan nainsulto raw sila at humingi pa raw ng tawad si Senadora Loren Legarda sa mga pinagsasabi at pinaggagawaan ng kanyang anak. Pangatlo, marami raw ang nagre-report sa kanila ng malawakang vote buying na nangyayari nung eleksyon at gusto niya lang raw mang land grab ng mga taniman ng tubo sa Nasugbo. Ang tanong ko lang, bakit hindi niya ipa-investigahan o i-report sa COMELEC? Pero this could be, not outright vote buying na parang ganun na nga rin, like pamimigay ng mga relief goods, ayuda and everything. Kasi meron akong kamag-anak sa Balayan, Batangas, and alam naman natin na si Leviste, galante si Leviste as a candidate. Siguro kaya siya nanalo. And maybe that's what Ralph Recto is referring to. But Leviste fired back saying na 1 to 2 billion pesos ang ginastos ni Garjola sa kampanya nila Vilma Santos at mga kakampi nito noong 2025 elections. Kumbaga, ang tanong ni Leviste, bakit siya gumastos ng 1 to 2 billion pesos kung technically hindi naman sila ganoon magkakilala? Mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga Recto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga Recto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Ayon kay Leviste, ang modus raw ay simple. Ang gusto lang raw ipagawa ni Ralph Recto at Garjola, kapag may nakita raw si Leviste na pagbubukas ng bagong kalsada, sabihan sila para makabili ng lupa at tumaas ang value nito, tapos again, si Garjola na bahala sa construction. Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Cong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Pero marami pa siyang binanggit questioning the reasoning kung bakit marami sa appointee ni Marcos ay acting lang at hindi sinasalang sa Committee on Appointments. Kasi ba ayaw salain, ayaw ipa-investigahan itong mga ina-appoint ni Marcos? Hindi natin alam. Bakit raw pinalitan si E.S. Lucas Bersamin? Although, parang obvious naman ang dahilan kasi nga yung pamangkin niya sangkot sa flood control at parang ginagamit pa raw yung pangalan ni Marcos. At bakit hindi pa rin umuusad yung sinasabing kaso raw ni Recto na plunder? Dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Cong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments? At kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye
ng 2 kasong plunder ni E.S. Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may 2 kasong plunder sa Ombudsman. Bumanat ang anak ni E.S. Recto na si Representative Recto dahil puro hearsay at baseless accusations lang naman daw ang binabato ni Leviste, and the speech made by Leviste was stricken off the record. Parang bulang-walang nangyari. So basically yung pag-rant niya, yung pakikipag-away niya sa kanyang mga kapwa congressman, according to the records of the House of Representatives, walang nangyaring ganun. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat ng mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanumalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas, but let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News and Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod, of course. Paalam.